Sa paligid niya ay may 6 na mas batang aswang na handang sumugod. Bakit mo kami ginulo, Reme? Noong dekada 80, sa isang malayong baryo sa baybayin ng Antique na tinatawag na Sitio Kawayan, namuhay ng simple si Tata Reme, isang 62 anyos na albularyo na kilala sa buong probinsya bilang ang mandirigma ng Timog Antique. Si Tata Reme ay hindi katulad ng ibang albularyo na puro hilot at orasyon lamang. Siya ay may hawak ng isang sagradong medalya na tinatawag ng mga matatanda na medalyong pandigma. Isang lumang medalya ng San Miguel Arcangel na gawa sa pilak. May nakaukit na espada sa isang kamay at timbangan sa kabila. Ang medalya ay ipinamana sa kanya ng kanyang ama, si Lolo Pepe, na naging sundalo sa giyera, at natagpuan daw ang medalya sa isang lumang simbahan na sinunog ng Hapon noong 1945. Ayon sa kwento ng pamilya, ang medalya ay hindi ordinaryong anting-anting. Kapag binubulungan ng tamang orasyon, San Miguel, Arkanghel ng digmaan, pagtanggol mo kami sa lahat ng kasamaan. Ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at nagiging sandata laban sa mga aswang na naghahasik ng lagim, takot sa gabi. Pero may matinding kondisyon. Huwag itong gamitin para sa galit o pera. Gamitin mo lamang kapag ang buhay ng inosente ay nasa panganib. Si Tata Reme ay simple ang buhay. Nakatira siya sa isang maliit na kubo na may hardin ng halamang gamot tulad ng tanglad, bawang at yerba buena. Araw-araw siya nagdarasal sa harap ng maliit na altar na may kandila at larawan ni San Miguel. Tinutulungan niya ang mga magsasaka na may sakit, pilay o sumpa ng walang bayad. Madalas siyang tawagin sa malalayong baryo para magtawas o magbigay ng lunas sa mga batang biglang sumisigaw sa hating gabi. Isang tag-ulan noong 1987, biglang nagkagulo ang buong Sitio Kawayan. Nagsimulang maglaho ang mga kabataan tuwing gabi. Una, ang 12 anyos na si Mario, anak ng isang magsasaka. Natagpuan ang kanyang damit na puno ng dugo malapit sa ilog, pero walang katawan. Pagkatapos ay 2 magkakapatid na babae na naglalaro sa gubat. Ang kanilang mga magulang ay nagising ng maingay sa bubong. Parang may mabibigat na bagay na tumatalon mula sa puno patungo sa bahay. Nang sumilip sila, nakita nila ang isang manananggal na may mahabang bituka na nakabitin sa ere. Ang ulo ay may mapupula at matatalim na mata, at ang bibig ay puno ng dugo. Naging regular na ang pag-atake. Tuwing hating gabi, naririnig ang tunog ng mga aswang na papalapit. Ang mga aswang ay hindi nag-iisa. May isang angkan daw sila na nakatira sa isang lumang kuweba sa bundok ng Antique na lumalabas tuwing may bagong buwan upang manghuli ng tao para sa kanilang hapunan. Tinawag ng mga residente si Tata Reme. Nang dumating siya sa bahay ng unang biktima, ginawa niya ang kanyang pagtatawas gamit ang itlog at tubig na may langis. Biglang lumitaw sa tubig ang imahe ng isang babaeng may putol na katawan. Ang bituka ay nakalaylay at sa liig nito ay may nakasabit na itim na mutya. May angkan na aswang sa bundok, sabi ni Tata Reme ng mahinahon. Hindi sila ordinaryong aswang. Malakas sila dahil may pinuno sila. Isang matandang manananggal na tinatawag na Inang Rosa na nabubuhay daw ng mahigit 80 na taon sa pamamagitan ng dugo ng mga bata.
Hindi agad naniniwala ang iba, pero nang gabing iyon, nagsimula ang unang totoong engkwentro ni Tata Reme. Habang natutulog siya sa kanyang kubo, narinig niya ang mahinang tunog ng mga aswang sa labas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang manananggal na nakalaylay sa puno ng mangga sa harapan ng kanyang kubo. Ang ulo ay may mahabang buhok na sumasayaw sa hangin, at ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang gutom na gutom. Sa halip na matakot, kinuha ni Tata Reme ang medalyong pandigma mula sa kanyang dibdib. Hinimas ito at binulong ang orasyon. San Miguel Arcangel, mandirigma ng langit, ipagtanggol mo ako sa lahat ng kasamaan ng gabi. Biglang lumiwanag ang medalya ng isang maputing liwanag. Ang manananggal ay sumigaw ng malakas at umatras. Ang kanyang bituka ay parang nasunog sa liwanag. Pero hindi pa tapos. Mula sa dilim ay lumitaw ang dalawa pang aswang. Isa ay nakaanyong aso na may malalaking pakpak, at ang isa ay parang matandang lalaki na may mahabang kuko. Sa mga sumunod na araw, naging regular na ang labanan. Si Tata Reme ay naglalakad sa baryo tuwing gabi. Hawak ang medalya at isang buntot pagi na ginamit niyang panghampas sa hangin kapag may lumilipad na aswang. Ginamit niya ang kanyang mga orasyon upang protektahan ang mga bahay. Naglalagay siya ng bawang at krus na gawa sa kahoy sa bawat pintuan. Isang gabi, sa gitna ng bukid kung saan may lumang puno ng balete, naghaharap siya ng harapan kay Inang Rosa, ang pinuno ng angkan ng aswang. Si Inang Rosa ay isang nakakatakot na anyo. Ang itaas na katawan ay matanda na may kulubot na mukha, pero ang ibaba ay putol at ang bituka ay nakalaylay parang ahas na buhay. Sa paligid niya ay may 6 na mas batang aswang na handang sumugod. "Bakit mo kami ginulo, Reme?" sigaw ni Inang Rosa sa isang boses na parang maraming tao ang nagsasalita. "Kami ay nangangailangan lamang ng dugo upang mabuhay. Iwan mo kami at hindi namin kakainin ang iyong baryo." Sumagot si Tata Reme ng matatag. "Hindi ko kayo hahayaang patuloy na pumatay ng mga inosente. Ang medalya na ito ay para sa kabutihan, hindi para sa inyong kasamaan." Sumugod ang mga aswang. Ang isa ay tumalon mula sa puno. Ang kanyang mga kuko ay nakaabante sa dibdib ni Tata Reme. Pero sa sandaling iyon, itinaas ni Tata Reme ang medalya at sumigaw ng buong lakas. "Sa ngalan ni San Miguel, apoy ng hustisya, liwanag ng langit, ibalik ang kasamaan sa nagpadala." Ang medalya ay lumiwanag ng napakaliwanag na parang araw sa hating gabi. Ang unang aswang ay nasunog. Ang kanyang mga pakpak ay nahulog sa lupa at sumigaw ito. Ang iba ay umatras, pero si Inang Rosa ay hindi natinag. Siya ay sumugod at sinubukang hawakan si Tata Reme gamit ang kanyang mahabang kuko. Sa huling sandali, hinahawakan ni Tata Reme ang medalya ng mahigpit at binulong ang pinakamakapangyarihang orasyon na ipinamana sa kanya ni Lolo Pepe. Parang kidlat na puting apoy ang lumabas sa medalya at tumama ng diretso kay Inang Rosa. Sumigaw ang matandang aswang ng malakas, isang sigaw na narinig ng buong baryo. Ang kanyang bituka natuyo at nawindang. Ang katawan ay unti-unting natunaw na parang likido ng apoy. Nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga residente ang mga bakas ng labanan. Mga nasunog na sanga ng puno, dugo sa lupa, at isang itim na mutya na natunaw sa init. Mula noon, tumigil na ang pag-atake ng mga aswang sa Sitio Kawayan.
Ang mga nawawalang bata ay hindi na muling nakita, pero ang mga nakaligtas ay nagkwento na may isang matandang may medalya na sumagip sa kanila sa dilim. Si Tata Remy ay patuloy na nagsisilbi bilang albularyo hanggang siya ay pumanaw noong 1995 sa edad na 70. Bago siya yumao, tinawag niya ang kanyang apo na si Junior at ibinigay ang medalyong pandigma. Anak, ang medalya na ito ay hindi sandata ng yabang. Ito ay sandata ng pananampalataya at proteksyon. Gamitin mo lamang kapag may tunay na pangangailangan, dahil ang mandirigma ng liwanag ay laging handa sa dilim. Hanggang ngayon sa Sitio Kawayan Antique, kapag may naririnig na tunog ng aswang sa gabi o may kakaibang sakit sa mga bata, sinasabi pa rin ng mga matatanda, kung buhay pa si Tata Remy, matagal nang tapos yan.